Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lovimin Aquino, dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, dahil nagdududa na at may napapansin si Ella sa asawa niya, inalam niya kung totoo ang hinala niya sa kanyang asawa. Napag-alaman niya na totoo ang hinala niya. Umalis si Ella sa bahay nilang mag-asawa at bumalik sa bahay ng kanyang magulang. Sobrang galit naman ang itay ni Ella sa nangyari. Sa kabilang dako, may napapansin ang ina ni Carla sa kanya. At ngayon, narito ang karugtong ng ating kwento na pinamagatang Sana'y Palayain Mo Na Ako. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Talaga bang hindi mo titigilan ang anak ko, Remo? Walang hiya ka talaga. Tahimik na ang buhay ng anak ko. Kaya kung pwede lang, huwag ka nang bumalik dito. At huwag ka nang magpapakita sa kanya. Ginawa ko naman po. Pero hindi ko pwedeng pabayaan ang pinagbubuntis niya. Ano? Alam mong buntis si Carla? Opo. Paano mo nalaman? Kay Ella. Nagmamakaawa po ako. Sana payagan niyo akong kausapin man lang si Carla na kahit saglit lang. Sinabi ko nang umalis ka na. Hindi ka ba nakakaintindi? Gusto ko lamang makausap. Ang kapal talaga ng mukha mo. Hindi ka na nila kailangan. Kaya naming buhayin ng bata sapagkat may awa ang Panginoon. Nagpapasalamat ako at binigyan mo ko ng pagkakataon na makausap ka, Carla. Sinabi kong yun na ang huli nating pag-uusap. Pero, sige. Pero ito na talaga ang pagkakataon. Huling pagkakataon, Remo. Huwag na huwag ka nang magpakita pa. Kung ayaw mong habang buhay na kamuhian kita. Ba't kailangan mong itago na may anak na tayo? Dahil ayaw kong problema, Remo. Handa akong panindigan ka. Handa akong tumayo bilang ama, Carla. Ako ang ama ng pinagbubuntis mo.
Kaya huwag mo sanang alisin ang karapatang iyan. Pagpasensyahan mo na lang ako, Remo. Tama na. Kung sa tingin mo ay magkabalikan pa tayo dahil may anak ako sa iyo, nagkakamali ka. Ano? Maliwanag naman siguro ang narinig mo. Hindi mo ba gusto na magsimula muli tayo? Na bumuo tayo ng isang pamilya? Hindi mo yata alam ang pinagsasabi mo. Hindi ako ang pamilya mo, maliwanag yan. May iba kang pamilya. Yung asawa mo ang pamilya mo. Pero may anak na tayo, habang wala kaming anak ni Ella. Yun nga. May anak nga tayo. Pero pamilya mo ba ako? Parang awa mo na, Remo. Hanggang dyan na lang. Bakit? Gusto mo bang makulong tayong pareho? At maghirap ang bata? Makulong? Bakit? Hindi mo ba alam na pwede tayong ipakulong ng asawa mo? Mag-isip ka naman, Remo. Pero ayaw na sa akin ni Ella. Gamitin mo ang utak mo. Hindi lang yung damdamin mo ang laging nananaig. Dahil hindi mangyayari ang kagustuhan mo. Dahil may asawa ka. Uulitin ko. Ayaw na sa akin ni Ella. Lalo nang malaman niya na may anak na tayo. Wala kang pakialam. Pasensya ka na, Remo. Napag-isipan ko na. Para sa bata. Hala, bumalik ka sa asawa mo. At ibalik sa dati ang magandang relasyon ninyo ng asawa mo. Humingi ka ng tawad sa kanya kung mapatawad ka pa. Mabigat ang naging kasalanan mo sa kanya. At huwag mo rin kalimutang humingi ng tawad sa puong may kapal. Hindi ko alam kung kaya kong labanan ang lungkot ko, Carla. Wala akong pakialam dyan. Basta, ulitin ko ha. Huli na itong pag-uusap natin ito. Please naman. Umuwi ka na. Balikan mo na ang asawa mo. Naiintindihan kita, anak. Alam kong masakit ang naging resulta ng makasalanang relasyon ninyo. Nay. Tama ang naging desisyon mo. Hindi pwedeng habang buhay na nagkakasala ka. Opo, Nay. Ibuhos ko na ang lakat ng pagmamahal ko sa anak ko. Tama yan. Huwag kang mag-alala. Habang buhay pa ako, narito ako para sa inyong dalawa. Salamat, Nay. Kahit naging masungit akong anak sa inyo, hindi niyo ako pinabayaan. At bakit naman kita papabayaan? Ikaw ang natitirang alaala ko sa ama mo. Nay. Higit sa lahat, dapat lang na ipanganak mo ang bata. Kahit nabunga yan ng pagkakasala. Girl, I need you. I need your love. Kumusta ka na, Ella? Eto, Papa. Nakapag-isip-isip na ako. Na ano? Napag-isipan ko na lalayo muna ako para makalimutan ko si Remo. At sana, madali ko siyang makalimutan. Saan ang plano mong puntahan? Sa Canada, Papa. Oh, maganda yan. Nasabi ko sa kapatid mo ang problema mo. At sinabi niya,
na hihintayin ka niya. Ganun ba, Papa? Ipaaayos ko na ang mga papeles ko sa travel agency para madali ang pagpunta ko doon. Mabuti naman. At gusto ko na makausap si Remo. Huwag na, Papa. Natapos na ang lahat sa amin. Kailangan na makausap ko siya. At ang hiling ko lang sa'yo, anak, huwag ka nang babalik sa kanya. Dahil sakit lang sa ulo ang ibibigay niya sa'yo. Opo, Papa. Kayo po ang bahala. Pero, tingnan sana ninyo ang damdamin ninyo. Baka tataas na naman ang BP ninyo at ano pa ang mangyari sa inyo. Huwag kang mag-alala. May driver naman ako. Ang sakit ng hindi mo pagtanggap sa akin, Carla. Ikaw ang dahilan kung bakit ganito ang naging hantungan ng relasyon namin ng asawa ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkasala sa kanya. Ngunit bakit? Bakit mo ko tinalikuran? Nasaan ang pangako mo na kahit anong mangyari ay hindi tayo maghihiwalay? Wala ba akong karapatang ipakita sa anak ko ang pagmamahal ko bilang ama? May kumatok. Baka si Ella yan. Bumalik kaya siya. Itay. Nagulat ka atang nakakita sa akin, Remo. Ang alam mo ba ay nasa abroad pa rin ako? Pasensya na po, Itay, at ganito ang nadatnan niyo. Pasok po. Hindi na kailangan. Alam mo ba na gusto kitang pagsabihan? Gusto kitang suntukin dahil sa ginawa mong panloloko sa anak ko? Itay. Gagawin ko na sana. Pero wala akong mapapala. At nakikita mo ba ang sarili mo? Hindi ang anak ko ang sumira. Sa nakikita ko, miserable ang buhay mo ngayon. Itay. Talo mo pa ang bakal dahil ikaw mismo ang sumira sa buhay mo. Ganyan ang bakal, Remo. Siya mismo ang kumakalawang sa sarili niya. Naiintindihan mo ba ang sinabi ko? Patawarin niyo ako, Itay. Inaamin ko. Nagkasala ako. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, Remo. Hindi ko gusto na magpakailanman na masaktan si Ella dahil sa iyo. Kaya pinapunta ko siya sa Canada kung nasaan ang kapatid niya. Ano? Nakapag-isip-isip na rin. Pero Itay, hindi ko kayang mawalang asawa ko sa akin. Lalo na tinalikuran din ako ni Carla. Wala na akong pakialam dyan. Bakit, Remo? Naisip mo ba na ganito ang mangyayari? Dahil sa panluloko mo sa anak ko? Ha? Itay.
nang dahil lang sa hindi kanya mabigyan ng anak. Ganyan ang ginawa mo sa kanya. Parang awa niyo na, Itay. Ayusin namin ang lahat. Huwag niyo po siyang pabayaang lumayo. Pigilan niyo po siya, please. Kung gusto mo na maayos ang lahat, magbago ka. Pero kung sa ngayon, wala akong magagawa, Remo. Hindi ko na siya mapipigilan. Lalo na't sobrang sakit ng ginawa mo sa kanya. Pero pasensya ka na. Ibaling mo na lang sa ibang babae ang pagmamahal mo. Dahil alam kong masaya ka sa piling niya. Dahil kung masaya ka sa piling ng anak ko, bakit mo isasakripisyo ang relasyon ninyo ng asawa mo? Girl, I need you. I need your love. Nagpunta na pala kayo kay Remo, Papa? Oo, maswerte siya at hindi ko siya sinaktan. Nasabi ko sa kanya ang pagpunta mo sa Canada. At gusto niya. Napigilan kita. Pero sinabi ko na wala nang makakapigil sa'yo. Opo, Papa. Nakapagdesisyon na ako. Oh, sige anak. Buti na lang at wala kaming anak na magiging dahilan para bumalik ako sa kanya. Totoo yan. At sa pagbabalik ko, Papa, aayusin ko ng paghihiwalay namin. Masakit man. Pero yan ang magandang mangyayari para malaya na kami sa isa't isa. At malaya na rin sila ng babae niya. Pero ang sinabi niya sa akin, naghiwalay na sila ng babae niya. Wala na akong pakialam dyan, Papa. Oo, anak. Totoo ang sinabi mo. Wala ka nang pakialam dahil ganyan ang ginawa niya sa'yo. Kumusta ang check-up mo, anak? Mabuti naman, Nay. Maganda naman ang vital signs ni baby. Ingatan mo ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Salamat po, Inay. Huwag kayong mag-alala. May konti akong savings. Itago mo na lang yan. Gamitin mo na lang yan sa mga pangangailangan ng anak mo. Sa mga kagamitan niya. Opo. Kaya ng sinabi ko. Ako muna ang bahala sa mga pangangailangan natin. Ang buti niyo, Inay. Ang bait niyo po sa akin. Kung nakinig lang ako sa inyo, sana hindi ako nagkaganito. Anak. Pero hindi ako nagsisisi sa pagbubuntis ko. Sa anak ko na lang ibuhos ang lahat ng panahon ko. Paano kung babalik si Remo? Kahit anong mangyari, Nay, hindi rin ako babalik sa kanya. Kahit siya pa ang ama ng anak ko. Buti naman kung ganun. Gaya ng sinabi ko, hindi ko kayo pababayaan ng anak mo. Nakahanda na ang lahat. Hihintayin ko na lang ang araw ng flight ko.
May 2 pang araw. Ay, oo nga pala. Naalala ko yung nabuntis ni Remo. Kamustahin ko nga siya. Alamin ko kung talagang naghiwalay na sila ni Remo. Pero naghiwalay man sila o hindi, wala na akong pakialam. Buti na lang at nahingi ko ang number niya. At sana naman hindi pa siya nagpapalit ng number. May tumatawag, pero hindi naman naka-phone book. Baka naman number ni Reno yan. Iba kaya ang ginamit niya? Dahil nablock ko na siya. Sa dating numero niya. Wala na yun. Sagutin ko na lang. Hello? Sino po to? Si Ella ito. Ha? Kumusta ka na? Mabuti naman. Kumusta naman ang pinagbubuntis mo? Okay lang naman. Healthy ang baby ko. Mabuti naman. At least, may anak na kayo ni Remo. Huwag kang mag-alala. Ibinigay ko na ang kalayaan niya. Maswerte ka dahil nabigyan mo siya ng anak. At iyan ang rason kung bakit nagawa niyang lokohin ako. At kahit kailan, hindi ko maibibigay sa kanya ang hinahangad niyang anak. Ganon ba? Ngunit mas maganda kung ayusin niyo ang relasyon niyong mag-asawa. Ayusin? Pagkatapos niya akong niloko. Pagkatapos niya akong pinagpalit sa iba na pwedeng makapagbigay sa kanya ng anak. Sabihin ko sa inyo kung anong totoo. Humiwalay na ako kay Remo. Wala na kami. Ano? Pero may anak kayo. At uulitin ko, naghiwalay na kami dahil wala kaming anak. Sinabi ko rin sa inyo, hiwalay na kami ni Remo. Pero paano ang anak ninyo? Kaya kong buhayin ang anak ko kahit wala si Remo. Ano? Oo. At huwag kang mag-alala. Kahit kailan, wala akong balak na makipagbalikat sa kanya. Ganun ba? Sige. Sorry. Kung wala ka nang sasabihin, salamat na lang sa pagtawag mo. Bye. Bakit tumawag yun? Ano bang plano niyang gawin? Sa tingin ko, gusto niyang kumpirmahin kung may relasyon pa kayo ni Remo. Sinabi ko na sa kanya na wala na kami, Nay. At yan naman ang totoo. Anak, Naniniwala ako na sa paglipas ng panahon, unti-unti kong makakalimutan ang lahat. tama ka anak. Magpakatatag ka para sa panganganak mo. Opo, Nay. Magsimula akong muli. At huwag kang magpapaapekto sa sasabihin ng mga tao. Totoo po yan. Wala akong alam na kasalanan ko sa kanila. Kaya wala silang karapatang husgaan na lang ako. Tama yan. Ang Panginoon lamang ang pwedeng manghusga sa akin. Humingi na rin po ako ng tawad sa buong may kapal, Nay. Ano pa ang rason? Ba't nagpunta ka pa rito? Iniwan na nga kita. Bumalik
bumalik ka pa rin dito. Please, Ella. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Huwag kang umalis. Wala nang makakapigil sa akin, Remo. Ayaw mo ba na malaya ka na sa babae mo? Dahil alam ko na sa kanya ka lang liligaya. Pareho kayong mahalaga sa akin. Huwag kang mag-alala. Tinuldukan ko na ang lahat sa amin ni Carla. Sa tingin mo ba, maniniwala pa ako sa iyo? Lalo na't may anak na kayo. Hindi ba yan ang kagustuhan mo? Ang magkaroon ng anak. Kung ganon, ibigay mo ang atensyon mo sa kanya. Maniwala ka sa akin. Matagal nang wala akong kontak sa kanya. Hindi basta-basta maibabalik ang tiwala ko sa iyo. Binigay ko ang lahat-lahat sa iyo. Pero ano ang ginawa mo? Ella. Umalis ka na. At kahit anong gawin mo, hindi mo na ako mapipigilan. Dahil nakahanda na ako. At flight ko na bukas. Pero hindi ka ba nakakaintindi? Hindi mo kasi nararamdaman ang sakit na nararamdaman ko dahil sa mga pinaggagawa mo. At kung kailan tayo muli magkikita, tadhana na lang ang makapagsasabi. Girl, I need you. I need your love. Mga giliw naming tagapakinig, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento na pinamagatang Palayain Mo Na Sana Ako. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo. Kept that love alive. I can't forget you and